Grabe nung ano, unang araw talaga nung August 8 nung namatay siya. Talagang ano yung araw ng 7:30, 7:45 yata yun na inatake siya ng nasa harap ko mismo. So talagang nagsisigaw ako dun sa kasama namin sa bahay na tulungan ako na, pero nag-apply pa ako ng first aid sa kanya. Nag-ano pa ako dito sa kanya, pinamp ko pa yung dibdib niya. Tapos talagang sabi ko parang mahirap, tinawag ko yung katulong. Tapos para tawagin si Ate Inday, yung kapatid ni Missy, kasi nasa kabilang bahay lang naman. Tapos yun na, tinry ko buhatin si Mrs. hanggang makarating sa sala. Tapos nilapag ko siya doon sa may sopa sa sala. Tapos habang nagtatatawag ako ng tricycle driver sa yung kapitbahay namin, salamat nga pala sa iyo at saka doon sa tricycle driver, hindi ko na napasalamatan. So binuhat namin si Cathy papuntang kotse. Tapos yun, dinala ko na kaagad si Cathy sa yung pinakamalapit na hospital, yung Mindanao MMC Medical Center. Dito lang din sa may ano, malapit lang sa amin, Mabuhay Road. So yeah, pagdating doon talagang binigyan pa siya ng sabi ko na i-revive pa siya. So dapat 5 ano yun 5 set, isang set 5 beses siya na. So sabi ko kailangan isa pa ulit. So dalawang set ng ano pag-revive sa kanya, pero talagang wala na. So ang moment na binanggit ng doktor sa akin, minention niya na talagang wala na, ay talagang ang hirap sa pakiramdam talaga nung time na yun. Grabe. Tapos nag-aasikaso nung time din yun, nag-aasikaso ko ng mga hospital bill doon mismo, kasi nga kailangan kong bayaran para mailabas ko si Mrs. Madala sa St. Peter. Wala akong sa talagang hindi ko alam kung paano ko na asikaso lahat ng araw ng umaga na yun. Tapos dumiretso pa ako sa St. Peter, nagdadrive pa ako, hindi ko alam. Thank you. Saan mo kayo nang? Ano? Isang kaldero. Kaya natin yan. Kaya na, mama. Morning Cookie. Morning Marsha. Walang pasok nga, may lindol, di ba? Kala ko talaga wala. Ano? Sige. Bye. May trako. Tawel. Bago yung gulong mo, di ba?
Kuya, dinapos na mo ang kuya. Baka yung Ah, sige. siya. Mm. So, bibisita tayo kay Mrs. ngayon. Unang bisita ko kay Mrs. ngayong bakasyon na to. So, yeah. Pupulumulok tayo sa sementeryo. Dito na ako, Tart. Dito na. Galing nga, sinimento na nila dito. Nung umalis ako, wala pa to. Hindi pa to simentado eh. Hi, Tart. Ay. So, sunod araw ulit. Magka 5:45 na. So, ganito lang yung trabaho natin. Ganito lang yung gagawin natin sa bakasyon. Every other day, dito tayo kay Mrs. sa sementeryo. Bisita. Tambay ng 3 hours. Yeah. Yun na lang gagawin. Yun na lang magagawa. Diba? Malapit na siya mag 1 year ng death anniversary niya sa August 8. So, yeah. Uwi mo na ako. Uwi mo na ako, Tart. Ulan pa yata. Flowers. Hi, Tart. Good
Good afternoon. Flowers for you. Yan. Kang uulan pa yata. So dito naman tayo kay Mrs. Dahil Friday ngayon. So MWF tayo dito sa kanya. Tapos 2.5 hours, 3 hours tayo tatambay dito. So ganito kasi schedule niya nung magdialysis siya, MWF. Yeah. Pungay-pungay ng mata. Inulan tayo guys. Sa kotse muna tayo. Okay, dali mama, sa kotse lang ako mama. Yeah. Dito tayo sa may puno ng kalachuchi. Sarap magkape. Ulan. Hindi naman malakas yung ulan, medyo tama lang. Nandito ko sa may puno ng kalachuchi. Tigil din to. Kung hindi, mga 30 minutes, di uwi tayo. Lumakas yung ulan. Dito tayo sa loob. Ay, nako. Yan na si Kati, oh. Ayan. Basta andyan lang siya. Lapit lang. Dito ako nagpark sa malapit eh. Kasi ginagawa yung dati ko pinaparkingan doon. Ayan. Laing bato. Dito malapit lang. Music na lang tayo dito sa loob ng kotse. Ikot lang tayo para makita natin si Kati. Dito tayo sa side. Yes. The guard. Kandila ko, di man lang nabasa, oh. Ay, mukhang malabong titila itong ulan.
ate. Oh. Yan, 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 yan. Yan, si ate. Yan, dito si Kati. Namatay na yung kandila. Sindihan natin ulit. Basa kasi. Ulan eh. Try ko kung sisindi pa to. Hi Tart, hi Nay. Sumindi rin. Kailangan attempt din. Lapit na yung anniversary. Death anniversary. Yun muna ako ha. Bye-bye muna. Balik lang ako sa Monday. Balik lang ako sa Monday. Bye muna ha. Bye muna Tart. So, bisita na naman tayo kay Mrs. Laging kumulan ah. Flowers. Hi Tart. Flowers for you. Yan. Lagi na lang ano umulan, pero at least ngayon tapos na yung ulan dito. Sana ano huwag nang umulan pa ulit. So dito tayo ng mga 2 hours, siguro mga 6 tayo uwi. Take me as you are. I need this time to be with you. So balik na naman tayo dito sa kay Mrs. Ganito lang talaga ang magagawa natin. Forever na ito. Balik-balik tag na sa bakasyon ako. Dito ako every MWF. Hi Tart. Dito tayo nagpa-park yan. Dati doon ako nagpa-park sa harap. Kasi sinimento na nila kaya maganda. Malapit na dito. Kahit umuulan, at least dito ako nakatambay. Malapit sa kanya. Diba?
hapon na naman, medyo malakas na ambon. So, dito lang tayo tatambay. Tapos nandyan lang naman si Katyo. Ayan. Worst part is nag-expire yung aking data sa Globe. Hindi ako makapag-Facebook. Ay, ay. Tapos lang mag-merienda dito. Sa coffee. Bye-bye muna. Balik lang ako sa Friday. I love you. Yeah. Balik lang tayo sa Friday. Tulpo, kung kailan pa uwi na ako. Ngayon ko lang nagpakita. Ha? Kumusta na? Na-miss mo ako? No? Kaya Tulfo guys, dahil putol yun. Buntot. Ha? Na-miss mo? Na-miss mo si Tito? Bantay mo si si Mrs. ha? Bantay ha? Sana yung mga anak mo? Bulyaso na to ha. Nahaos pa nating aso ha. Alright. Babay mo na ako ha, Tulpo ha. Bantay mo si Mrs. Bye. Gusto yata sumama eh. Ha? Sama ka? Sige, tara dali. Akit na doon sa likod. Na? Sige na. Sige na, sarado. Balik, uwi na ako. Bye-bye na. Gusto pa yata sumama. Kunin ko yon. So, malapit na siya mag 1 year, August 8. 1 year ni si Mrs. dito namatay. So, at least dito tayo sa 1 year niya. Hi, Tart. Ito na yung bago kong parkingan. Dati doon ako eh. Ganda ng flowers ko, no? Pink na pink. Diba? Special palagi. Okay pa yung dati, oh, nakaraan, no? Yan, ito na yun. Night Art, flowers for you again. Ay. Yup. At least ngayon tirik na tirik yung araw. Alright, so sindi tayong kandila. July 24 ngayon, lapit na mag 1 year. Yung bagong libing babae.
So ganito tayo palagi pag nasa bakasyon dahil syempre wala na si Mrs. Last year lang August 8. So magwa 1 year na siya ngayong August 8 din. So yeah, every MWF andito ako. Kasi nagstay ng mga 2 hours din dito. So ganito lang sa bakasyon hanggang matapos yung bakasyon. Siyempre September 23 alis ko na. So yeah, sa August 8 siguro may konting ano lang, preparation food dito, tapos mag ano lang ako ng mga yung tawag dito, magdasal para sa kanya. Mag-hire ba? Pangit naman pakinggan no, pag mag-hire. Ko-contact ng mga magdasal sa kanya. Kasama na rin kami syempre. So yeah, ganito lang palagi. Wala tayong gagawa na dahil siyempre wala na lang. At least napagpahinga na dahil nung time na nagkasakit siya, gumrabe, talagang matindi rin yung ano, yung hirap niya. Yung nakikita ko dahil ako palagi nasa hospital kasama siya. Siyempre yung kapatid niya rin, si Ate Inday, yun yung nag-aasikaso sa kanya pag wala ako. Pero nung lately lang, nung bago siya namatay, ilang beses na hospital, balik-balik. So ako kasama niya palagi. Nakikita ko yung mga turok dito, turok sa kahit saan. So siyempre ako nga pag ini-injectionan, minsan nawawalan pa ako ng malay dahil siyempre pag nagpakuha ako ng dugo kasi minsan gutom kasi may fasting. So minsan nawawalan ako ng malay pag nakuha na, nagmidilim yung paligid ba. Ganun. Pero siya nagtapang, grabe. So at least wala na siyang wala na siyang suffering, hindi na siya nagsasuffer dun sa sakit niya. Yeah. Pero bata pa kasi, 49 years old para sa namatay. Alright, so at least nandito lang, malapit lang ako nakatambay. Kadalasan kasi sa mga bisita ko tong huli lang, magto 2 weeks na dito. Hindi, wala pa, 10 days pa lang. Laging mulan. So ngayon lang na medyo may sikat yung araw. So at least tatambay tayo na medyo matagal-tagal. So yan yung kwento ng pagiging single dad ko pag nasa bakasyon. Wala na asawa eh. Yung panganay ko nasa Davao naman nakatira, doon nag-aaral. Yung bunso lang nandito sa akin ngayon sa bahay. Pag wala ako, siya lang sa yung yaya niya. Merienda tayo. So merienda tayo, may bawon akong kape. So nga meron akong cream bread din na 2 slice lang kasi nga hindi ako pwedeng kumain ng matatamis o saka kumain ng maramihan dahil may medical ako. May medical ako sa August 17 sa Cebu. So preparation kasi yun. So ayokong kumain ng marami dahil kailangan kong ibaba yung HbA1c sa sugar. So dalawang kahit nga yung regular meal, konti lang talaga yung rice ko. More on ulam na lang. Merienda sa coffee. Yun lang. Hanggang alas 5:30 dito. Alas pa lang. Alas 3:30 pa lang. Ito dati, dyan ako tumatambay. Dyan ako nagpa-park. Yan. So dahil mainit tumambay doon, so dito lang tayo. May upuan din ako doon sa kotse. Dito lang ako sa medyo malapit lang din sa kanya. Mamaya mga 5 wala nang init kaya doon tayo mismo sa puntod niya.
Grabe nung ano, unang araw talaga nung August 8 nung namatay siya. Talagang ano yung araw ng 7:30, 7:45 yata yun na inatake siya nang nasa harap ko mismo. So talagang nagsisigaw ako dun sa kasama namin sa bahay na tulungan ako na, pero nag-apply pa ako ng first aid sa kanya. Nag-ano pa ako dito sa kanya, pinamp ko pa yung dibdib niya. Tapos talagang sabi ko palang mahirap, tinawag ko yung katulong. Tapos para tawagin si Ate Inda, yung kapatid ni Missy, kasi nasa kabilang bahay lang naman. Tapos yun na, tinry ko buhatin si Mrs. hanggang makarating sa sala. Tapos nilapag ko siya doon sa may sopa sa sala. Tapos habang nagtatawag ako ng tricycle driver sa yung kapitbahay namin, salamat nga pala sa iyo at saka doon sa tricycle driver, hindi ko na napasalamatan. So binuhat namin si Cathy papuntang kotse. Tapos yun, dinala ko na kaagad si Cathy sa yung pinakamalapit na hospital, yung Mindanao MMC Medical Center. Dito lang din sa may ano, malapit lang sa amin, Mabuhay Road. So yeah, pagdating doon talagang binigyan pa siya ng sabi ko na i-revive pa siya. So dapat 5 ano yun 5 set, isang set 5 beses siya na. So sabi ko kailangan isa pa ulit. So dalawang set ng ano pag-revive sa kanya, pero talagang wala na. So ang moment na binanggit ng doktor sa akin, minention niya na talagang wala na, ay talagang ang hirap sa pakiramdam talaga nung time na yun. Grabe. Tapos nag-aasikaso nung time din na yun, nag-aasikaso ko ng mga hospital bill doon mismo, kasi nga kailangan kong bayaran para mailabas ko si Mrs. para madala sa St. Peter. Wala ako sa talagang hindi ko alam kung paano ko na asikaso lahat ng araw ng umaga na yun. Tapos dumiretso pa ako sa St. Peter, nagdadrive pa ako, hindi ko alam. Sasabi ko lang na mainit ngayon. Ngayong bisita ko dito sa sementeryo, bigla naman naging makulimlim. Anak ng kipak lang naman. Ay, yes, Mrs. Dito tayo sa may puno ng kalatuchi kasi mainit pa mamaya konti lipat tayo doon. Facebook muna tayo dito. So yan, inayos natin ng konti, diba? Ayan. Kaya tatambay. May mga bibisita rin doon. Dito sa side na to, tayo lang. Maraming hukay din doon. So, uwi muna tayo. Uwi muna ako, Tart, ha? Balik lang sa Monday. Uwi muna tayo. Medyo umulan na naman ng malakas dito. Alright. Bye muna. Raymond Tart. See you on Monday. I love you.